Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating gwapong pastor. Ayan, Pastor Web Palileo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maganda po ba ang umaga? Praise the Lord. Amen. Amen po ba? Sino po dito maganda gising? Bakit? Mahaba tulog? Naol. Naol po. Maganda yung katabi, kaya maganda yung gising. Pagdilat mo, no? Oh, ganda. So, welcome po pala sa ating mga live viewers, sa mga nanonood po dyan. Sana po ay maganda din ang inyong gising. Sana po komportable po ang inyong mga posisyon sa pagkinig ng salita ng Lord. Sana po di kayo naglalaba, hindi po kayo namamlansya, hindi po kayo nalugluluto ng almusal o tanghalian. Yan. And dito po sa mga nasa church, welcome po sa Powerhouse. Kung meron po ba dito mga bago? Ayan, meron. So welcome po kayo sa ating simbahan. And bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Welcome po natin ulit ang presensya ng Panginoon. We praise you, God. We praise you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. Lord, right now, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, sa inyong harapan. Acknowledging, Lord God, your presence in this place, Panginoon. Lord, we continually invite the presence of the Holy Spirit, Panginoon, in this church. Lord, let your presence and anointing flow, Lord God, to each and every one of us, Lord God, that your words, Lord God, for today, ang mensahe mo ay ma-deliver, Lord God, with full confidence and power, Lord God, that only comes from you. Panginoon, protect each and every one of us right now. I know na merong gagawin ng kaaway, Lord, to distract us, but we know, Lord God, that your blood is stronger than any of the works of the enemy, Panginoon. Lord, give us the wisdom, understanding, para makuha ng aming mga puso't isipan ng mga salita mo ngayong umaga, Lord. Thank you, Lord God, for this life. Salamat sa mga katabi namin. Salamat sa simbahang ito. Salamat sa buhay na ito na patuloy mong pinagkakaloob, Lord. In Jesus' name, Amen. Woo! Yan, okay. Good morning po ulit sa ating, para tayong talk show. Okay, diretso na po tayo agad. Sino po dito sa atin ang napangakuan pero hindi nagkaroon ng katuparan? Meron? Sakit? Sakit! No. Sino po dito? Meron po ba napangakuan? Ay, grabe naman. Alam mo yung asang-asa ka, pero ang ending, wala pala. Paramdam lang. No? Sabi niya, ako lang yung mahal niya. Pero after ko, nakailang jowa na. No. Oh, may nakilala ba po ba kayo dyan? Comment down below. Ay, huwag niyo pong banggitin. Sabi niya sa akin, ito pa, mga pangako, no? Promise niya, wala siyang ibang mamahalin, ako lang. Nag-pinky promise pa kami. Pero ngayon, may kasama siyang iba. Taga-church din. Uy, tumatawa si Charlene. Sino yan? Ito pa, common na common, sabi niya, mga pangako na hindi nagkakaturoon ng katuparan. Sabi niya, magbabayad na daw siya sa katapusan. Katapusan na ata ng mundo hindi pa ata magbabayad, no? Ayan pa. O, sa mga nagtatrabaho, sabi po nung boss mo, sabi niya sa akin, promise niya, ipopromote niya na ako this year. Magre-resign na po ako. Ito pa rin yung position ko. Hindi po ako yun, ha? Hindi po ako yun. Baka lang napangakuan kayo ng mga ganyan. O, ito pa, sa mga friend nyo. Sabi niya sa sarili niya, magda-diet na daw siya. Oh, yeah, mga pangakong hindi nagkaroon ng katuparan. Amen. Pangako ko din po sa sarili ko yun, 2022 pa. Hanggang ngayon po, pinipilit ko pa rin pong matupad. Totoo, di ba? Alam niyo po, sino po dito gusto yung feeling ng pinapangakuan ka? Sarap, no? Sarap, parang nakakakilig kapag ikaw ay pinapangakuan. Diba? Lalo na yun sa mga utang. Pag pinangakuan ka na, babayaran ka, nakakakilig. Parang naplano mo na agad. Ano kayang kakainin ko kapag binayaran ako nito? Diba? Saan kaya ako pupunta? Yan.
Uy, may nagbayad ng utang. Order agad sa Lazada. Mga ganyan yung uy, Lazada, hindi po to sponsored. Diba, nakakakilig kasi po, nagkakaroon po tayo ng pag-asa kapag meron pong nangangako sa atin. Amen? Diba, parang bigla ka nagkakaroon ng hope na, uy. Pero lalo na po kapag ang pangako ay nanggaling po mismo sa ating Panginoon. Grabing kilig siguro ang inyong mararamdaman kapag ang Diyos po ang nangako po para sa inyong buhay. Amen. So today, we will continue our theme for the month, which is the life of Abraham. We celebrate the life of Abraham. Kahit po may mga struggles si Abraham, marami pa rin naman po tayong matututunan. And alam niyo po ba, ang topic po na inassign sa akin ay si Abraham at si Hagar. Kilala niyo po ba si Hagar? The servant, the mistress. Diba? Pero naging wife na rin po siya nung siya po ay ibinigay ni Sarah kay Abraham. So siya po ang nanay ni Ishmael. Correct. At si Ishmael po ang panganay ni Abraham. Yan. Speaking of promises, bibigyan ko po kayo ng mga verses kung saan po natin makikita yung mga pangako ng ating Panginoon sa buhay ni Abraham. Ito po iyan. Yan. Una, the promise number 1. Nung si Abraham po ay tinawag ng ating Panginoon, ito po yung unang sinabi ng Lord. Sabi niya, the Lord had said to Abram pa siya niya na, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Ito na po yung promise. Then I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. Number 3, verse 3, I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. So yan po yung unang promise ng Lord kay Abraham. Okay, tandaan niyo po yan ha. Next po na promise ng Lord ay ito. In Genesis 15:4-5, then the word of the Lord came to Abram. This man will, kasi po ito po, hindi ko na sinama kasi yung ibang verse. Nasasad na si Abraham kasi hanggang ngayon wala pa po siyang anak. So nagpray siya, sabi niya, Lord, wala pa po akong tagapagmana. Sana all may mamanahin, no? So sabi niya, wala pa po akong tagapagmana. Matanda na po ako. Sa panahon po na iyon, kapag yung mayaman na pamilya ay walang anak, napupunta po sa mga servant ang kanilang mga yaman. Okay? So si Abraham, nag-worry siya. Sabi niya, yung servant ko yung magmamana ng lahat ng to, Lord. And then sabi po ng Lord, eto na, sinagot niya si Abraham, this man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. Sabi pa dyan, he took him outside and said, ito yung promise, look up at the sky and count the stars. If indeed you can count them, then he said to him, so shall your offspring will be. Okay, yan na po yung second promise. Ito na po ang third. Bumalik. Ayan. So, Genesis 15:14-17, same chapter lang din po. Sabi po dito ng Lord, the Lord said to Abraham, after Lot had parted from him. Yung si Lot ay papunta na po ng Sodom and Gomorrah. Tama po ba? Tapos si Abraham ay naiwan doon naman siya sa kabilang side. So look around from where you are, to the north and south, to the east and west. Tapos sabi niya, alam mo, totoo pala yung nangyayari sa mga movies na lahat ng nakikita mo, iyo yan. Yung mga ganon, no? Ating yan. Ito po yung sinabi ng Lord kay Abraham. Sabi niya, all the land that you see, I will give to you. And your offsprings, ayan, natandaan niyo po, may offspring. So ibig sabihin, may mga anak forever. I will make your offspring like the dust of the earth, so that if anyone could count the dust, then your offspring could be counted. Sabi niya, go, walk through the length and breadth of the land, for I am giving it to you. Alam niyo po, ngayon, sa message po ng Panginoon, dalawang bagay ang pag-uusapan natin patungkol sa
paano hinandle ni Abraham ang promise ng Panginoon sa kanyang buhay. So, ito po yung ginawa niya. Mga dapat gawin, Tagalog no? Mga dapat gawin habang hinihintay ang pangako ng ating Diyos. Sabihin mo sa katabi mo nga muna, game ka na ba? O, ano dapat sagot doon? Nahalata po tayo sa edad. Okay. Okay. Kilala niyo po ba yung mga yan? Hindi kayo nanonood ng balita. Grabe kayo. Yan po ay mga Filipino athletes na magko-compete sa Olympics 2024. Saan po ito gaganapin? Sa Paris. Yan. May mga pating po doon. Napanood niyo po ba yan? Under Paris. Yan. Pero, ito pong mga athlete po na ito, napakagandang example nila para sa parang promise ng Panginoon and what you should do while waiting for His promises. Alam niyo po kasi itong mga athlete, meron po silang inaay. Diba? Anong gusto nilang makuha? Yung gold medal, syempre, diba? Lahat po yan, lahat ng mga athlete, ang goal nila, syempre, is manalo. Gusto nilang makuha yung reward. Gusto nilang marating yung finish line nang sila yung winner. Sila yung victorious. Diba? So ito pong mga athletes na to, hindi po sila basta-basta nakakakuha ng reward. Kumbaga, tatakbo ka lang, kahit ganun kakabagal tumakbo, nananalo ka, may medal ka. Hindi po yun ganon. Hindi po ito yung parang, anong tawag doon? Yung mga run. Di ba? Yung mga fun run, color run, mga ganyan, di ba? Yun po, kahit matapos mo yun, kahit hindi ka mauna, meron kang makukuha parang certificate, may medal of completion. Pero unlike po dun sa mga atleta talaga, they really compete for the reward. So meron po silang ine-aim na something in the future. So nakikita po natin dyan, related po ito kay Abraham. Bakit? Kasi si Abraham po ay nabigyan din ng future na gusto niyang mangyari sa kanyang buhay. Which is ang dumami. Gusto niya po na parang ang promise ng Lord sa kanya is to become the father of all nation. Okay? So, etong mga atleta po na iyan, marami po yung preparation na ginagawa. Diba? Meron po silang trainings, meron po silang mga may diet din po silang ginagawa. No, siguro hirap maging athlete. Parang sumo wrestling na lang ako. Ang hirap eh. Marami po yan. Marami po talaga silang ginagawa. Parang may mga breathing exercise pa yan. Tapos strengthening ng mga muscle, mga ganong training. And those are preparations para sa kanilang ine-aim na reward. Sa pagkakatawag po ng Panginoon kay Abraham, meron po ding naging mga paghahanda ang ating Diyos na ginawa sa buhay ni Abraham. Meron po. Para makuha niya yung mga pangako ng Panginoon, para sa yung mga nabanggit kanina, inihanda po siya ng ating Lord. Ito po yung naging unang paghahanda, or point number 1 for our message for today is paghandaan, wag pangunahan. So, ito po yung mga preparations ni Abraham. Una, balikan natin yung chapter 12 kanina. Sabi po doon, the Lord had said to Abraham, this is the first time, ito po yung unang-unang beses na tinawag ng Panginoon si Abraham to become the father of nation. Ito po yung una niya agad sinabi ng Lord sa kanya. Isipin nyo kayo si Abraham. Isipin nyo ha, kakatawag lang sa inyo ng Lord. Tapos ito agad yung sinabi niya. Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Siguro sa Tagalog, mas ma-absorb nyo siya. Iwanan mo ang Pilipinas. Iwanan mo ang mga kapamilya mo. Iwanan mo yung mga kapatid mo, nanay mo, tatay mo, and pumunta ka sa isang lugar na ipapakita ko sa'yo. Imagine ikaw si Abraham, kakatawag lang sa'yo. Kakatanggap mo lang sa Sunday service kasi nag-preach si pastor ng salvation. Pag uwi mo, sinabi ng Lord, Hana, iwanan mo ang pamilya mo. Iwanan mo ang magulang mo, ang bahay nyo, ang Laguna. Lumayas ka dyan.
pumunta ka sa isang lugar kung saan kita dadalhin. Ano kayang mararamdaman mo nun? Parang, Lord, why? Why? Pwede naman dito. Diba? Sino po dito OFW? OFW. Yan, Okay lang po. Okay, wag na kayong tumaas. Okay lang. Alam niyo po, hindi po biro na umalis ng bansa. Tama? Hindi biro. Kung yung mga pamilya niyo pong naiiwan ay nalulungkot, alam ko pong mas matindi yung lungkot na dinaranas niyo pag nandun na kayo mag-isa. Tama? Alam niyo po, ang iwan ang pamilya para pumunta sa ibang lugar na hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo, hindi mo alam yung language, hindi mo alam yung kultura, hindi mo alam kung anong kakainin mo doon, hindi mo alam kung sino yung makakasama mo, napakahirap po nun. And sa kaso po ni Abraham, ganun po ang kakaharapin niya. Magiging para siya pong OFW. Okay? Pero dito po, wag niyo na pong parang i-take to na sinasabi ng Lord na gawin mo to ngayon, iwan mo na yung pamilya mo. Alam mo yun, pag uwi mo ngayong message, sabi ni Pastor Web, iwan ko na daw yung mga pamilya ko. Pag uwi mo, nag-impake ka na, tinatanong ka ng asawa mo, no? Sabi, saan ka pupunta? Sabi ng Panginoon, para makuha ko ang pangako niya, iiwan ko na kayo. Gaya ng kay Abraham. Alis na ako, saan ka pupunta? Sabi niya, hindi ko alam, basta kung saan ako dadali ng Panginoon. Hindi po yun ganon, wag po nating i-take literal. Okay? Ang mensahe po ng Lord dito is, gaano po ba kalalim ang pananampalataya mo sa Panginoon na handa kang iwanan or bitawan yung mga bagay na maaaring maging hadlang or kasalukuyang nagiging hadlang para marating mo ang pangako ng Panginoon. Gaano po ba katindi ang ating faith? Bibigyan ko kayo ng verse. In Luke 14:26, sabi po dyan ng Lord, if any man comes to me and does not have much more, ito po yung pinili kong version. Kasi pag sinearch niyo po sa ibang version, ang nakalagay po dyan, if any man comes to me and does not hate his father and mother. Grabe naman po yung hate. Hinanap ko mas elaborated na at mas positive na version. Sabi po doon, if you do not have much more love, ano po ibig sabihin? May love ka sa family mo, pero meron kang much more love than the Lord. Okay? Yun po yung ibig sabihin niya dito. Hindi mo iiwan totally yung pamilya mo. Pero, mas mamahalin mo lang ang Panginoon. Alam niyo po, He's not telling us to leave our families. God just want you to know, and He just wants to know if you are willing to leave everything for Him. If siya ba talaga ang number one sa ating mga buhay. Gusto din po kasing ma-confirm ng Lord kung wala ka bang ibang uunahin bukod sa Kanya. Yan po yung gustong iparating po dyan ng Lord. And alam nyo po, ni-research ko po yung lumang country ni Abraham, which is yung Haran, kung basahin nyo po yung Genesis. Yung Haran po, ngayon, ang tawag na po sa kanya ay Turkey. Yun na po yung Turkey ngayon. So, malayo po si Abraham. Tapos ni-research ko, sabi ko, ba't kaya siya inalis ng Lord doon? Pwede naman siguro siyang tawagin na lang sa Turkey. Diba? Pwede naman ganun eh. Kaya lang alam nyo po, nung discover ko kay Gulu-Gulu, yung Haran, sabi po niya doon, kaya pala inalis ng Lord si Abraham sa kanyang native country because his relatives, his family is into idol worshiping. Okay? Yung pamilya po ni Abraham, nung panahon na yon, meron po silang ibang Panginoon. Meron po silang ibang Diyos na sinasamba. Kaya, sabi ng Lord, alam mo, kailangan mo silang iwan. Umalis ka dyan, Abraham. Pag umalis ka dyan, here's my promise. Okay? Ang maganda po kay Abraham is lakas loob niya pong iniwan ang kanyang pamilya, ang kanyang bansa, para sumunod sa Panginoon. Alam niyo po kasi, kita po ng Diyos sa kay Abraham at sa buhay ni Abraham na sa katagalan, kapag etong Abraham na ito ay natagalan sa promises ko, may chance na talikuran niya ako at sumamba na lang sa Diyos ng kanyang pamilya. Kaya si Lord,
para maunahan niya si Abraham, sabi niya, ay, kailangan kong alisin si Abraham dito kasi may chance na baka sumamba siya sa ibang Diyos. O, alis ka dyan, Abraham, maglakbay ka. O, pumunta ka dito sa isang lugar na hindi mo alam. So ngayon, umalis tong si Abraham. Nire-ready ng Lord, no? Ito po yung paghahanda kay Abraham. Leave your country, leave your relatives. Yan yung una. Pangalawa naman pong paghahanda ni Abraham or ni Lord kay Abraham is kailangan niya pong pumunta sa Canaan. Tapos, pagdating niya doon, eto ha, kung sana po nai-imagine niyo yung story ni Abraham. Umalis po si Abraham sa Haran, pumunta po siya sa Canaan. Pagdating niya sa Canaan, ano pong dinatnan niya? Taggutom. Grabe, no? Para dinala ka ni Lord sa isang lugar, tapos pagdating mo doon, ha? May tagutom? Grabe. Parang, grabe naman po, Lord, ang dinatnan ko. So, ang ginawa ni Abraham, pumunta siya sa Egypt. Okay? Pumunta siya sa Egypt. Sabi niya, sige, may gutom dyan. Huwag dyan. Punta tayong Egypt. So, pagpunta niya ng Egypt, ang nangyari po ay, ang ganda po ng story niyan. Parang nakwento po ata ni Pastor last week. Yung ginawa niya, si Abraham at si Sarah, nagpanggap na magkapatid. Alam niyo po ba yon? Yung nagsinungaling sila sa Pharaoh. Yan. So, grabe yung mga readiness na ginagawa ng paghahanda na ginagawa ng Lord kay Abraham. Una, iwanan mo yung country mo, iwanan mo yung family mo. Pangalawa, pagdating mo sa pinapadalang kong lugar sa'yo, magtatagutom, kailangan mo ulit umalis. Grabe, no? Yung pangatlo po is, nung nandun na po sila sa Canaan, bumalik na sila, nagsettle ulit sila doon, kailangan po ulit nilang maghiwalay ni Lot. Kilala niyo po ba si Lot? Ang kanyang pamangkin. Kailangan ulit nila maghiwalay. So parang nalulungkot na naman siya. At naiwan na po siya kay Sarah lang. Yan. Alam niyo po, ang gustong iparating ng Lord dito is, kapag binigyan ka ng Panginoon ng pangako, meron po siyang mga paghahandang gagawin para sa'yo. Ipe-prepare ka po ng Diyos para i-receive ang kanyang promise. So kung ikaw ngayon, pakiramdam mo ay dinadaan ka ng Lord sa mga paghahanda, nakakaranas ka ng mga feeling na sinusubok ng Lord ang faith mo, yan, alam mo bang mga paghahanda dyan? Inaalis ka dun sa trabaho mo, akala mo ang ganda-ganda na ng work mo, no? Pero aalisin ka ng Lord bigla, tapos sa mga estudyante, ini-stress ka ng Lord sa pag-aaral mo. Parang, grabe naman po Lord, yung pag-prepare mo sa akin, sobrang stress. Grade 4 pa lang po ako, nagtitesis na po kami. Diba? Grabe naman po yun. Tapos, eto pa, pinaprepare ka ng Lord nawawalan ka ng mahal sa buhay. Diba? Mga nadededs ang mga family members. Meron, nalulugi ka sa negosyo. Those were preparations from the Lord. Minsan akala natin parusa no? Akala natin punishment, consequence. Maybe yes, pero mostly pine-prepare po tayo ng ating Lord. Hinahanda niya po tayo into something great. Okay? Palagi niyo pong tandaan na kung buo sa loob mo at kinlaim mo ang mga pangako ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, yung mga bagay po na nararanasan nyo ay parte lang po ng paghahanda. If you are sure in your heart that you received His promises, whatever na maranasan mo along the way are just preparation. He just want to test your faith if it's true and if it's pure. Yun lang po yun. Sino po dito alam mo sa sarili mo, hinahanda ka ng Panginoon? Sino dito yung sobrang tindi na nung pinaghahanda ng Panginoon? Parang, Lord, matindi ba yung pangako mo? Kasi ang tindi nung pinaghahandaan ko dito. Amen? Meron po bang ganan? Parang lahat na lang ng klaseng preparation nasa akin, Lord. Ano po ba? Strongest soldier na naman po ba tayo ng Lord? Diba? Ganun po yung feeling natin Alam mo yun, may mga bagay kang dapat iwan, meron kang mga bagay na dapat bitawan, mga tao na dapat mong layuan. Hirap, no? Mga bisyo na dapat mong tigilan, yan, o mga ugali na dapat baguhin. Kung alam mo na magiging hadlang yan, or nagiging hadlang sa kasulukuyan mong sitwasyon para maabot mo ang pangako ng Panginoon,
tigilan mo yan. Bitawan mo yan. Kung tao yan, layuan mo na yan. Okay? Ihanda mo yung sarili mo na tanggapin ang pangako ng Panginoon. Ay, hindi ka nagkakagulatan. Diba? Sige, sabihin mo sa katabi mo, maghanda ka. Anong handa? Yan. Okay. So, sino po ngayon sa atin ang paghahandaan ang pagdating ng pangako ng Lord? Amen? Amen. Sige. Sabi nyo yan, ha? Okay. Sige. Tingnan natin ngayon sa mga buhay po natin. Sino po, isipin nyo ha, isipin nyo sa mga sitwasyon nyo. Hinahanda ba ako ng Lord? Meron po ba akong pinagdadaan ng preparation ngayon sa aking buhay? Meron po ba? Meron kayong mga struggles, challenge, trials na nararanasan? Alam niyo po, ang masaklap pa, ito malala at mahirap, is yung sa sobrang tagal nyo na pong hinahanda ng Panginoon, hindi nyo kasi alam kung kailan darating ang pangako ng Lord eh. Amen? And habang inihintay po natin yan, kailangan po patuloy. So sa sobrang tagal mo po na hinahanda ka ng Panginoon, parang, Lord, kailan pa po ba darating tong pangako mo? Diba? Meron kayong ganyang feeling? Lord, ang tagal-tagal ko na yung pinagpe-pray. Alam mo, nag-umpisa lang sa mga araw, na panalangin, hanggang sa naging linggo na, pinagpe-pray mo pa din. Inabot na ng buwan, inabot na ng taon. Alam mo yon, yung meron kang feeling or need or want na gusto mong makuha from the Lord, pero wala siyang sagot. Lord, ibibigay mo ba? Kailan, kung ibibigay mo to, Lord, kailan mo naman to ibibigay? Diba? Parang, I've been waiting, Lord God. Alam mo yon, ito, ang sample po niyan is si Abraham and Sarah. Okay? Yeah. Mamaya makikita nyo kung saan papasok si Hagar. So dito po, etong pangako po ng Panginoon ay na-confirm din po kay Abraham. Kaya lang po, ang masaklap po sa promise ng Lord, masaklap sa promise ng Lord, doon na lang pala sa sitwasyon ni Abraham is, yung promise po ng Panginoon is nagko-contradict sa present situation ni Abraham. Paano? Ang promise po ng Lord kay Abraham is magiging father of many nations. Ang sitwasyon po ni Abraham at ni Sarah is wala po silang anak. At si Sarah po ay barren. Siya po ay baog. Hindi po siya nagkakaanak. So parang, Lord, are you joking me? Sabi ni Abraham, Lord, yung asawa ko po kasi baog eh. Tapos ang promise niyo po sa akin, magiging father of all nation ako. Paano po kaya mangyayari, Lord? Di ba? Nagko-contradict yung promise ng Lord eh. To his present situation. Alam niyo po, si Abraham at si Sarah, faithful naman. They understand God's promise, pero hindi nila alam paano makakarating dun sa promise na yun. Kasi nga, scientifically, wala. Hindi talaga mangyayari. Alam niyo po, when God's promises contradicts to our present reality, we start taking actions on our own. Nangyayari po, yung sa sobrang tagal mo nang pinagpe-pray, yung gusto mong bagay or yung promise ng Lord para sa'yo, sobrang hindi ka na makapag-intay, gumagawa ka na ng bagay para maunahan mo or mangyari yung pangako ng Lord para sa'yo. Ang point natin dito, di ba? Paghandaan, wag pangunahan. Okay? So kung iisipin po natin, Abraham and Sarah has been in Canaan for 10 years. 10 years na po sila doon. 10 years na po sila mag-asawa. 10 years na po silang nag-iintay sa pangako ng ating Panginoon. Plus pa, nabaog po itong si Sarah. Walang tagapagmana, walang anak, hindi mangyayari yung father of all nation. At ito po ang nangyari sa kanila, which I understand. They got tired of waiting. Napagod na po si Sarah at si Abraham na mag-intay. 10 years eh. Diba? Parang, ang tagal, Lord. At ang nangyari po ngayon, dito na po sila nag-umpisang magkamali. Gaya po nung quote natin dyan, kapag nagko-contradict na ang pangako ng Panginoon or delayed na ang promise ng Lord,
versus dun sa gusto nating mangyari sa present nating situation, nag-uumpisa na po tayong gumawa ng mga bagay para mapangyari ang promise ng Lord. Pinangungunahan na po natin ang Diyos na i-fulfill ang promise niya sa ating mga buhay. Grabe, no? O sige, mamaya, makikita-kita po natin yan. In Genesis 16, 1-2, ito po yung naging pangungunan ni Sarah at Abraham sa promise ng Lord. Ito na. Now Sarah, Abraham's wife, had not been able to bear children for him. But she had an Egyptian servant named Hagar. Ito na, pupasok na po si Hagar. So Sarah said to Abraham, "The Lord has prevented me from having children. Go and sleep with my servant, Hagar. Perhaps I can have children through her." And Abraham agreed with Sarah's proposal. Yan na, pinangunahan na po. Alam niyo po yan, yung verse 2, kung tatagalugin po natin yan, ganito yan. Sinabi ni Sarah kay Abraham, alam mo, total, mukhang hindi naman ako bibigyan ng Diyos ng anak. Baka sakali, baka lang naman kay Hagar, magkaroon tayo ng anak. So Abraham agreed. Grabe, no? Pumayag. Pumayag po siya. So ayan na, hindi na po nakapag-intay si Sarah at si Abraham. Grabe. Na ano nyo, nakikita nyo? Grabe, no? Hindi ka nakapag-intay sa promise ng Lord, inunahan mo. Gumawa ka ng paraan para ma-fulfill ang promise ng Lord sa buhay mo. Alam niyo po, example lang. Nung isang araw, may kausap ako sa bahay namin. Gabi na, nagwo-work ako noon eh. Tapos, kausap ako, sabi kong ganyan, anong gagawin natin sa bahay? Hanggang kailan tayo dito? Anong mga renovations? Mga ganyan na iniisip namin. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng kausap ko. So, saan tayo titira? O ano ba, papagawa ba tayong kwarto dito? Second floor, ganyan-ganyan. Sabi ko, pwede naman. Ganyan. Sabi ko, wala pa tayong, ano pa dyan, hindi pa dumarating ang budget ng Lord para dyan. Nasa isip namin, parang napag-usapan namin, hirap naman, paano ba maging mayaman? Ganun na yung ano namin usapan namin. Tapos yung kausap ko, biglang sabi niya, tumaya kaya tayo sa loto. Ayan, ano lang po yan, joke lang po yun. Pero ganun po talaga. Kasi parang, alam mo yun, no? One time, big time, pag nakuha mo. Tama naman yung motivation, pero mali po yung action. Alam niyo po, isa po yung magandang example na pinangungunahan natin ang promise ng Lord. Sometimes, di ba, yung feeling namin kasi sabi namin, ang hirap naman, parang paano ba tayo yayaman agad? Ganyan yung mga gusto natin no? Meron ba kayong mga ganyang conversation? Paano ba yumaman? Kapag may gusto kang isang bagay, yun yung lagi nating nasasabi. Paano ba, kailan ba tayo payayamanin ng Lord? And sometimes, dahil hindi nga natin maintay, dahil gusto na natin mangyari yung pagyaman natin ngayon, gagawa na tayo ng action. Ilalagay na po natin sa ating mga kamay ang control kung paano tayo yayaman. Anong gagawin? Tataya. Ano pang gagawin? Ito, example ulit. Nagpe-pray ka, Lord, due date, Lord, parang awa mo na, Lord, bukas mapuputulan na po kami. Pag dilat mo ng mata, pag-amen mo, ay, nakita mo yung churchmate mong mayaman. Parang, uy, answered prayer. Parang, ang bilis na sagot ng Panginoon. Diba? Akala mo, yun ay answer ng Lord, no? Ang ginawa mo, ginutangan. Yan. Yung pala, bibigyan ka ng Lord ng something better. Inunahan mo na. Nagkautang ka pa ngayon. Diba? Tapos, okay, nag-loan ka sa mga kung saan-saang mga website or mga app, ganyan. So, parang, nagkatubo-tubo ka pa, hindi mo naintay ang Panginoon, meron sana siyang ibibigay sa'yo na mas okay. Ganun po yung nangyayari kasi sa atin. Kapag hindi na po natin maintay ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin, gumagawa na po tayo ng mga paraan para mapangyari yung mga gusto po natin. Nilalagay po natin sa kamay natin yung fulfillment ng promise ng Lord, which is wrong. Alam niyo pa, pag naiinip po kasi tayo, gusto natin tulungan si Lord Lord, baka busy ka pa sa mga panalangin ng ibang tao. Ako na po bahala dito.
Akin na po to, Lord. Itabi mo. Ipufulfill ko na ang promise mo sa buhay ko. Mangungutang ako ng malaki. Diba? Oh. Ganyan yung nangyayari. Katulad po ni Abraham at ni Sarah. Lord, sabi ni Sarah, di ba? Total, ayaw naman ng Lord or baka busy siya or siguro wala siyang plano talagang bigyan ako ng anak. Baka kay Hagar mangyari. Yan. Mamaya, malalaman niyo kung sino si Hagar. Huwag po nating pangunahan ang pangako ng ating Panginoon. Amen ba? Hayaan po natin ang Lord. Kasi po, bibigyan ko pa kayo ng mga pampadagdag dyan. Ang mga promises po ng Lord kay Abraham, kung may napansin kayo kanina, wala po siyang binigay na timeline. Diba? Sinabi lang ng Lord, Abraham, magiging ama ka ng mga bansa. Inintay ko sana kung sasabihin ni Abraham, kailan po yan, Lord? Wala po kong anak. Baog po yung asawa ko. Kailan po itong mangyayari, Lord? Walang sinabi ang Lord Pero kino-confirm ng Lord, it will happen. Yun Kagaya po ng mga promises po ng Panginoon sa buhay natin, ang pangako, available, nasa Bible. Andyan ang promises ng Lord. Pero wala pong nakalagay. Bukas, makukuha mo yan. Next week, makukuha mo yan. This year, makukuha mo yan. Wala pong ganun ang Lord. It will happen, yes. Hindi natin alam, yes. May sarili pong timeline ang Lord. Okay? Ibibigay niya po yan sa tamang panahon. Pero kay Sarah at kay Abraham po, ito po ang nangyari sa kanila. Ilan ng taon sila nagwe-wait? 10 years, no? Ang Lord, sa promise niya kila Abraham, wala siyang timeline. Pero si Sarah at si Abraham, nilagyan po nila ng deadline ang Lord. Lord, 10 years, wala pa rin kaming anak. Baka eto na yung chance namin na gumawa ng paraan para makuha namin to. Meron kayong mga ganyang moments. Alam mo yun, yung ang tagal mo nang nag-iintay, hindi mo malaman kung kailan ibibigay ng Panginoon. Tapos, ikaw, dinedeadlinean mo si Lord. Lord, sana next year may bahay na ako, Ganun yung mga prayer natin, no? Lord, sana next year may sasakyan na ako, Lord. Sana, Lord, this year mahanap ko na si the one. Ayan nilalagyan natin ng deadline, ang Panginoon. Diba? Parang, Lord, pag hindi mo pa binigay sa akin to, bahala ka, lahat ng makasalubong ko, jojowain ko na to. Labang ko na to, Lord, baka yun naman yung sagot mo Diba? Mga ganyan yung nangyayari, no? Parang takot na takot ka na Deadline natin, minsan, ilan? Sa Pilipinas, pag 30 ka, wala ka pang asawa, ano tawag na sa'yo? Manang na, diba? Manang na yung tawag sa'yo, 30 ka, wala kang asawa. Ganun sa Pilipinas Diba? Nilalagyan natin ng timeline, ang pangako ng Lord. Paano kung ang pangako ng Lord sa'yo, 35? Inunahan mo. 30, di mo kilala, inasawa mo. Binubugbog ka. Di nahuli mo. Kasi pinangunahan mo yung pangako ng Panginoon Tapos after 5 years, doon mo ngayon na-meet yung plano ng Lord. Di sana nung una pa lang, di ka na nabugbog. Totoo, di ba? Nangyayari. Nangyayari po yan. Alam nyo po, mag-ingat po kayo sa ganitong sitwasyon kasi maaaring hindi po natin alam, ginagawa na po natin to sa Panginoon. Tayo na nga po yung nangangailangan, dinedeadlinean pa natin ang Panginoon. Parang iba, wow, grabe. Sabi nga, demanding ka na. OA ka na yan. Nangingi ka na nga lang Diba? Pero syempre po, ang Lord naman, ibibigay at ibibigay naman po niya yan kapag alam niyang makakabuti po sa'yo. Diba? Kasi dito sa part na to ni Sarah, ibibigay naman po ng Lord Diba? Binigay naman po sa kanya. Amen? Binigay si Isaac. Binigay. Alam niyo ilang years after? 4 years after. Binigay na kay Sarah yung answer. 10 years di nakapag-intay. 14 years pala yung sinet ni Lord para kay Sarah. Si Sarah ang sinet niya kay Lord 10 years lang. Di ano nangyari? Diba? Gaano po karaming beses na nating inimpose yung sarili nating timeline sa Lord. Tapos nung hindi umabot sa timeline si Lord, iniisip na natin na hindi siya nakikinig. Or, di niya talaga balak ibigay. Nakapag-pray kayo ng ganyan? Nakapag-pray pa ako ng ganyan.
Lord, parang ang tagal ko nang pinagpe-pray ito eh. Wala ka na bang balak ibigay ito? O naririnig mo ba ako, Lord? May ganyan na tayong pagkakataon sa Panginoon eh. Naririnig mo pa ba ako? Naririnig mo pa ba itong prayers ko, Lord? Yan. O, inoorasan po kasi natin ng Lord, kaya po tayo napu-frustrate. Amen? Yan. To be honest, gusto po kasi natin kumilos ang Lord sa sarili nating terms and timeline. Tapos pag hindi po nangyari, kaya questioning po natin ang Lord, why? Alam niyo po, church, wala po siyang binigay na timeline, pero pag sinabi po ng Panginoon, mangyayari po yan according to His will. Mag-intay po tayo. Sabi po dito, God's promises are not always fulfilled as quickly as or in the way we might hope. They come according to His timing and in His ways. So ano po dapat nating gawin habang iniintay ang promise ng Lord? Maghanda. I-ready mo yung sarili mo, i-ready mo yung puso mo, yung faith mo, na once ba na-receive ko tong message or promise ng Lord, ready akong tanggapin to, hindi ako mawawala sa Kanya, hindi ako masisway nitong blessing na to, hindi ako magiging madamot, hindi ako bigla na lang maging ibang bansa. Diba? Nung nagka-jowa, hindi na nagpunta sa church, sumama sa kabilang church, tapos nung nagkatrabaho, hindi na nagsimba. Diba? Preparations. Huwag po natin pangunahan. Diba? Baka sabihin na lang sa iyo bigla ng Lord, siya, ikaw na dito. Ikaw na maging Diyos. Kung pala gusto mo maun eh. Joke lang, baka mabash tayo. Baka sabihin, napalitan natin ng Diyos. Yan. Number 2 is, kung kanina, paghandaan, wag pangunahan. Ngayon naman po, magkakamali kapag minadali. May biglang ginagano na yung katabi. Hinamadali mo, ha? Alam niyo po, ang tao prone po na magkamali kapag yung mga bagay-bagay minamadali. Amen? Sino po dito yung sa mag-asawa? Ito, nararanasan ko po ito eh. Alam niyo po yon, yung gabi pa lang, ipe-prepare niyo na yung mga gamit kasi alam niyo bukas, maaga kayo. Sino pong ganyan? Mga damit ng bata, damit niyo, baon, bag, mga ganyan po yung ginagawa natin eh. 'Di ba? Tapos merong kinabukasan na, aalis na. Meron kang asawa na nagmamadali. Ano ba? Aalis na? Ang tagal. Late na tayo. So ikaw ngayon na asawa, pwedeng tatay to, pwedeng nanay to, wala po akong binabanggit na ha. Ikaw ngayon na lahat ng preparations ni ready mo, naghanda ka eh, ready ka. Kaya lang meron kang asawang nagmamadali, minamadali ka, pine-pressure ka. Ang nangyari, sa dami ng preparations mo, meron ka pa ring naiwan. Amen. Danas na danas. Diba? Ganyan po yung pag minamadali, nagkakamali. Sino po dito yung sa mga estudyante? Punta tayo sa estudyante. Sa mga exam. Yan, Di ba yung mga exam may time? Parang 1 hour, 1.5, 2 hours, ganyan. Alam nyo po, pag minadali nyo po ang pagsagot, mga estudyante, ginawa ko din po ito eh. Pag minadali nyo ang pagsagot, madali din po ang pagbagsak. Diba? Tama. Sige, dito tayo sa medyo mas mataas. Mga, relationship. Yeah. Uy. So, pag minadali po ang ligawan stage, yan, nagkakagulatan yan. Nagkakagulatan. Sino po dito, niligawan ka, babae? Niligawan ka 3 months lang, bumigay ka na. Ay, 1 week lang. Grabe naman po yun. Grabe naman po yung 1 week. Diba? Alam nyo po, lahat ng bagay, lagi nga natin naririnig, lahat ng bagay na minamadali, madaling mawala. Kaya ngayon, wala na eh. Diba? Iniwang ka na. Minamadali po natin eh. Sino po dito mga nagluluto? Amen. Si Nicole, nagtataas na kamay. I'm proud of you, Nicole. Yan. Sa mga nagluluto po, sino po dito yung nakaranas, minadali nyo yung pagsasaing? Sinalang mo sa rice cooker. Sinalang mo sa rice cooker, sabi mo, gutom na ako. Inalis mo. Sinalang mo ngayon sa kalan. Atat na atat ka eh. So, ang ganun ginawa mo. Tapos nilakasan mong ganun.
Tapos pagbalik mo, yung sinaing mo parang selecta na 2-in-1. May Rocky Road at merong double Dutch. Yung kalahati, sunog, kalahati, bigas. Ayan, o. Pag minadali, kamali. Diba? Nakaranas po ba kayo makakain ng baboy na hindi pa malambot, hinain na? Di ba? Madalas po akong ganyan. Ako po yung nagluluto. Prone na prone po sa mistake. Totoo naman po yan. Kaya may preparation Hindi po pwedeng bigla-bigla. So, ngayon, puntahan po natin yung naging pagkakamali ni Abraham at ni Sarah dahil sila po ay nagmadali. In Genesis 16:3-5, ito na. So, Abraham agreed to what Sarah said. Pumayag siya na mag-eme sila ni Hagar. Okay, so ito, verse 3. So, after Abraham had been living in Canaan for 10 years, Sarah, his wife, took her Egyptian slave, Hagar, and gave her to her husband to be his wife. Oh, wife ha, hindi lang basta kabet. So 4, he slept with Hagar and then she conceived. Nabuntis agad si Hagar. Oh, so sabi dito, when she was pregnant, she began to despise her mistress. Ano pong ginawa ni Hagar? Lumaki yung ulo. Siyempre, promoted ako to be a wife. Diba? Dati, katulong lang ako Tapos ngayon, asawa na ako. Tapos, buntis pa ako, yung totoong asawa. Nga. Diba? So ngayon, itong si Hagar, nagka-attitude. Sabi niya, sino ka ngayon? Gasumi pa ako. Ganyan ginagawa niya kaya. Hindi naman. Pero nagmamayabang na ngayon tong si Hagar. Dinidespise niya na si Sarah. Tas eto si Sarah, ewan ko baka mabash ako, pero typical na nangyayari sa mga babae. Huwag po kayo magalit sa akin. So then Sarah said to Abraham, alam mo Abraham, kasalanan mo to Kasi, ba't mo binuntis yan? Ngayon, ang ginagawa sa akin yan, binabastos ako niyang katulong ko dati, ngayon asawa mo na. Bakit ka kasi pumayag ng ganyan? So, sabi niya, may the Lord judge between you and me. So siguro sa isip-isip ni Abraham, teka, kanino bang suggestion yan? Na ibigay mo sa akin yan, tapos isisisi mo sa akin na nabuntis yan. Diba? So, etong si Sarah, nagbiglang na-realize niya, mali yung naging desisyon ko. Kasi nga, minadali. Yan, So, Abraham and Sarah made a hasty decision that resulted to destruction. Lahat po ng mga dali-daling desisyon ay nagli-lead sa destruction. Tandaan nyo po yan. Subok na po yan. So, they decided to do things on their own without even asking God's wisdom. Hindi man lang sila nag-inquire, hindi man lang sila nag-pray. Basta na lang po sila nag-decide, buntisin po ito para magkaanak na tayo. Wala pong talagang paglapit na ginawa sa Panginoon. Diba? Alam niyo po kasi, while the Lord is in the process of building your future, eto po tayo, making decisions, destroying our future. Alam mo, ang Lord, ginagawa niya lahat ng magagandang bagay para i-build up yung future natin. Tapos eto tayo, making our decisions outside the will of God, destroying and ruining yung binubuo ng Panginoon. Alam niyo po yun kapanguna natin sa Panginoon, iniisip kasi natin, Lord, kaya ko to, alam ko to, ito yung tama, ito yung dapat gawin. Hindi naman yan will ng Panginoon. Busy ang Lord, binibuild up yung future mo, tapos ikaw naman, puro ka mga wrong decisions, sinisira mo. Diba? Ang ganda ng future ni Abraham at ni Sarah, Father of all nations. People will be blessed through you. Grabe yung future na hinanda, kaya lang sinira ni Sarah at ni Abraham. Dito na po papasok si Hagar. Si Hagar po sa buhay ni Abraham at ni Sarah is an option to speed up God's promises in their lives.
alam niyo po, ang nakita ko po dito, lahat po tayo ay may kanya-kanyang Hagar sa ating mga buhay. Meron po tayong mga backup sa Panginoon. Paano backup? Kapag hindi po natin nakuha ang pangako ng Lord through our prayers, meron tayong Hagar na nakahanda. Gagawin ko to, Lord, ha? Para masagot yung mga panalangin natin. Meron po tayong Hagar, mapasino man yan, or ano man yan, meron po tayong ginagawang backup or plan B sa Panginoon. Yan po yung nangyayari. Ang mga Hagar po, yan, sa buhay natin, yan, sila yung nagiging option natin aside from God's plan. So gusto ko po kayong tanungin, sino o ano ang Hagar sa buhay mo? Kanino ka lagi lumalapit kapag hindi na nasasagot ng Lord yung prayers mo? Kapag may kailangan ka, kanino ka pumupunta? Kapag meron kang gustong gawin, hindi masagot o may bigay ng Panginoon, anong ginagawa mo? Diba? Sino ang Hagar? Gaano po karaming Hagar na ang nagamit natin dahil sa minadali natin ang pangako ng Panginoon? Lagi po natin naririnig yan. Lagi po natin yung ginagawa. Lagi po tayong Plan B, Plan C, Plan D. Ini-skip po natin yung God's plan. Kaya, alam niyo po yung nangyari dito kay Sarah at kay Abraham, nung si Hagar po ay nagbago, yung treatment niya kay Sarah. Alam niyo po, si Sarah naging, po talaga siya, jelly siya. Nainggit po siya, nagselos po siya kasi parang siya na yung magiging, priority kasi siya na yung may dala nung tagapagmana ni Abraham. Sa kanilang pagmamadali na i-fulfill yung pangako ng Lord, nagkaroon pa sila ng problema. Ganyan po ang ating makukuha kapag inuunahan po natin ang pagkilos at pangako ng Panginoon. Akala mo blessing yung darating sa'yo. Akala mo answered prayer kasi may nagawa ka. Inunahan mo ang Panginoon. Yun pala, problema lang yung dinagdag mo sa buhay mo. Kasi pinangunahan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, pinapakita lang natin sa Lord na kapag gumagawa po tayo ng mga plan B, plan C, sa plano ng Panginoon, pinapatunayan lang po natin na wala po tayong sapat na faith sa Kanya. Kulang yung pananampalataya natin. So let us not try to speed up the promises of the Lord. Meron pong tamang panahon para dyan. Huwag po nating ipilit yung mga bagay na wala pa sa tamang oras. Huwag po nating pangunahan ang Diyos sa Kanyang mga plano. Huwag po nating ilagay sa ating mga kamay ang pagtupad sa mga pangako ng Diyos. Let God be God in our lives. Alam niyo po, overall, ang Bible, pinapakita po sa atin yan. There is God at meron din po, there is us with our needs. So there is God with His promises, and then there is us with our needs. At ang nagiging respond po natin madalas sa ating mga need is either we trust the Lord to fulfill His promise or we start taking matters on our own. Yun po ang nagiging respond ng tao sa kanilang need. Magtitiwala ako sa Panginoon, titiwala ako sa pangako niya. Kabilang side, gagawa ko ng mga bagay-bagay to fulfill God's promises in my life. Alam niyo po, sana sa story na to, mabuksan po yung mga puso at isip natin na wala po tayong dapat Hagar na nakahanda kapag hindi po natin makuha yung sagot ng Panginoon. Sana po wala po tayong Hagar na nire-ready kung sakaling hindi na natin maintay yung promises ng Lord. Sana patunayan natin sa Lord that we can wait faithfully and patiently. Diba? Magkaroon po tayo ng total dependence sa pangako ng Panginoon. Kasi alam nyo po, ang pangako ng Panginoon, sinabi niya na yan. Nasa Bible pa yan. And it happened already to many people na nauna sa atin in the past. At hindi malabo na mangyari din po yan sa atin ngayon. Because the Lord na meron and the God na meron sila before is the same God na meron po tayo ngayon. Hindi naman po yung nagbago hindi naman napalitan. Hindi rin po nawala or nagbago yung salita ng Panginoon na nakasulat. Yun pa rin po yun ngayon. Alam nyo po, eto, parang summary natin. Ang pangako po ng Diyos ay dapat pinaghahandaan. Hindi
pinapangunahan. Matuto po tayo mag-intay at magtiwala at huwag magmadali para maiwasan magkamali. Alam niyo po, sabi ng Ecclesiastes 3 verse 1, ito na po yung iiwan ko sa inyo. For everything, lahat po lahat ng bagay, everything, there is a season. And a time for every matter under heaven. Whatever it is na pinagpe-pray mo that you've been carrying for years, anumang bagay yan, need mo ba yan? Or want mo yan? Trust the Lord. Trust His timeline. Trust His will. Hindi naman siya nag-know, di ba? You just have to wait. Because again, there is time for everything. There's a season for everything. Even healing, there is a time for everything. Minsan akala natin hindi na talaga tayo gagaling. Pero kung kailan due date na ng buhay mo, akala mo katapusan mo na, biglang doon ka makaka-recover ng parang walang nangyari sa'yo. When you feel that everything is already in ruins, parang wala na, bagsak na talaga ako, Lord, wala na akong magawa, biglang darating yung plano ng Panginoon. Sabi nga, di ba, His ways are higher than our ways. Hindi po natin yun maaabot. Akala natin sa sa knowledge natin bilang tao, sagad na, pero ang wisdom po ng Lord, hindi pa tapos. So sana po ngayon, matuto tayo na talagang mag-stick sa plano ng Lord at huwag maghanap ng mga Hagar na backup para sa fulfillment ng promise ng Lord. Tayo po'y mag-pray. Okay, let's pray. Father in heaven, Lord God, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, Lord, for your words this morning, Father. Panginoon, sa hope na binigay mo sa amin, Lord God, na anuman yung mga bagay na pinagpe-pray namin ngayon sa aming mga buhay, Lord, na matagal na naming pinagdadasal, Lord God, na gustong-gusto po talaga naming makuha, Lord God, ay darating pa rin, Panginoon. Maaaring madelay, Lord God, maaaring mag-intay kami ng matagal, ilang years, 10 years and more, Lord God. But we know, Lord God, and we trust in your own timeline, Father. Panginoon, kami po ay maghahanda to receive your promises, Lord God. Kami po, Lord God, ay mag-iintay, Panginoon, hanggang sa pagdating ng mga pangako mo sa aming mga buhay, Lord God. Lord, tulungan mo ang bawat isa, Lord God, na magkaroon ng sapat na pananampalataya, Panginoon, para hindi gumawa ng mga bagay, Lord God, na labas sa will mo, Lord God. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, Lord God, sa kanilang mga desires, ng kanilang mga puso, Panginoon. You can see their hearts, Lord God, na eto yung kanilang talagang pinag-pray, Lord God, for the longest time. Lord, we're praying, Lord God, for your movement, Father, for these prayers, Lord God. If they're praying for healing, Panginoon, let them be healed, Lord God. And if they're praying for something that they want to receive, Lord, let them receive it, Father. But again, Panginoon, we are praying, Lord God, for your will to happen. It is still, Lord God, your will to be done in our lives, Panginoon. Lord, kami po ay mag-iintay, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa pagdating ng lahat ng mga sinabi mo na ibibigay mo sa aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Lord God, and we love you. Lord God, we praise your name, we worship you, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Pastor Webb. Sa panahon ngayon, especially in this generation, hindi lang naman yung mga kabataan, but also tayo rin. We now live in a time that we don't like waiting. If you can see the strategies of companies offering products and services, the common
marketing strategy is we can give it to you faster. No? Kaya, nung araw, alam nyo po, kahit although hindi pa ako pinapanganak noon, narinig ko lang yung mga kwento. Nung araw daw, walang damit na for sale na pwede mong isuot agad. Hindi ko lang alam yung umabot sa inyo. Nay, kayo ba? Ganon. Yung ang mga damit daw, pinapatahi. Diba? Hindi ka pwede pupunta sa yung mga malls nga rito sa atin, lately lang no? 60s, 70s. Pero nung araw, especially in the 60s or 70s, uso ang mga tahian. Kasi hindi ka makakapunta sa mga tindahan at may mabibili kang pantalon. Lahat kailangan mong ipagawa. Kahit mga damit. Kaya nung araw, sikat yung mga mananahe. Tapos nung araw, there is no such thing as fast food. Yung restaurants, kapag ikaw ay umorder, you still have to wait. Iintayin mo pag nag-order ka kasi lulutuin pa nila. Ano? Alam niyo po, sa nakita sa pinag-aralan natin yan, nakita ko na God's way is through patience. Tinuturuan tayo ng Panginoon magkaroon ng pasensya. Sabi mo sa katabi mo, pasensya. What I have observed is that patience builds character. No? Namumold tayo habang tayo ay nag-iintay. But the world's way is instant. No? Yung gusto ng world ngayon, instant. When I want something, I want it now. Ang nabibuild naman ito ay pride and arrogance. Pride and arrogance. Kaya tingnan ninyo minsan bakit din parang anong nangyari na sa karakter ng mga tao? Ano nangyari sa karakter ng mga tao? Tingnan ninyo to Nakakita na kayo ng mga taong nagwala sa fast food. Fast food na dahil napag-intay ng 5 minutes, 10 minutes, drive-thru na nga Naalala mo yung sa drive-thru, yung lahat sila magkakamuka. No, yung nag-trending, nasa drive-thru. Kasi sa drive-thru, sinabi sa kanya, Sir, pa-move lang po sa unahan, pa-wait lang po ng 5 minutes or 15 minutes. Nagalit. Paghintayin mo ko, 15 minutes lang yun. Amen? Tingnan mo yung nangyari sa karakter ng tao. 15 minutes lang. Dahil doon, handa mo ng, alam mo yun, parang wasakin yung pagkatao ng isang cashier. Handa ka nang magsalita ng mga masasakit na bagay. For 15 minutes of you waiting. Do you know that Abraham and Sarah waited for 25 years? No? Napaano si Maria? Napangin. 25 years. No? Kasi nga ganun Ang hirap, no? Si Sofia, nasaan? Mamaya speaker mamaya nga hapon si Sofia. Si Sophie ay, ilan taon na ba si Sophie? 30, 31? 30? 33. Si Sofia ay 33. And she's getting married this September. At minsan, alam niyo yung mga babae minsan kasi pag nag-29, nag-30, pag tumungtong ng 30, although hindi naman siguro ewan ko hindi ko alam talaga. Yung ibang babae, no, I am a strong, independent woman. Pero hindi ko alam kung ano talagang tunay nararamdaman sa loob. Naalala ko yung isang post, dati daw, ang inaalala nung nanay niya, baka mag-asawa siya ng maaga. Ngayon, ang inaalala na kung mag-aasawa pa ba siya.
Abraham and Sarah took 25 years to wait. Tutuwa ako kay Sofia kasi she waited. Naghintay pa rin. Yung iba kasi nagre-resolve na gagawa na ng paraan. Gagawa na ng paraan. Magme-make na ng mga first move. Pwede na to. Ito, mukhang may pag-apag-asa na dito sa isang to. Pwede na to. Kaysa naman abutin na expiration. Actually, Sarah, at that time, was already expired. When Sarah received the promise, she was already, I think, 65 years old. No? Alam mo yung pinangakuan ka ng isang bagay na parang malabo nang mangyari rin sa'yo. 65 menopausal na talaga yun. Manganganak ka. So siguro nag-isip siya, siguro nga may chance, kasi meron menopausal baby. Pero 65, tapos nag-birthday ka na, 66, 67, nag-70, nag-75, mag-iisip ka na ikaw ay na-scam. 70 na, nag-80 na. Kaya yung iba nga sabi, kaya ang nangyayari nito, gumagawa na tayo ng paraan. Gumagawa na tayo ng paraan. Kung naandyan ang pangako ng Panginoon, sabi dun sa isa, it's better to wait long rather than to stay long. One of the greatest, ito sa lahat po ng single. Lahat po ng single. Yung hindi pa kasal. Grade 6 ka pa lang! Ay, hindi, grade 8. Ano ba? Grade 10 ka ba? 9. Grade 8 ka last. Sino mag-grade 9? Tigilan nyo ako nakaka-single-single. Huwag kayo makisingle. Talagang dapat single ka. Nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Yung ating paghihintay sa lahat ng mga singles. Be very careful. Be very careful. Alam nyo, mag-interview kayo ng mga nanay dyan. Sila po ang living testimony. Sasabihin nila, anak, makinig ka. Totoo yun. The greatest decision that you will ever do in your life, number 1 is whether you are going to receive Jesus as your Lord and Savior. Kasi yung decision na yaan ang magde-determine kung papasok ka sa langit. Ang pangalawang desisyon na pinakamahalaga, hindi kung anong course ang kukuhanin mo, hindi kung saang bahay ka titira, hindi kung anong trabaho ang gagawin mo. Ang pinakamahalagang desisyon na pipiliin mo sa iyong buhay ay kung sino ang mapapangasawa mo. Kasi kung yung una, yun ang magdidesisyon kung pupunta ka sa langit. Yung pangalawa, yun ang magsasabi, gusto mo nang pumuntan langit. Actually, ganito yan your partner in life will determine, yung talagang mapapangasawa mo, yung mapapakasalan mo. Kung ikaw naman ay kasal na, sabihin mo na lang sa kanya, may pag-asa kay Lord. Lagi may pag-asa sa Panginoon. Pero alam mo kasi, yung pagpili mo niyan, it will either make or break your life.
Yung mapapangasawa mo ang magiging malaking factor kung ikaw ay yayaman or maghihirap. Yung mapapangasawa mo ang magiging factor kung ikaw ay magiging masaya umuwi ng bahay o malungkot. Yung mapapangasawa mo sa buhay ang magdedetermine kung ikaw ay magiging masaya sa iyong bahay o sa iyong tahanan. Tayo pong mga Kristiyano, pasensya na po, our stand is that we are against divorce. Katulad po ng sa Panginoon, hinihingi na po talaga yan ng panahon ngayon. Totoo po. Palagay ko, in the next few years, baka hindi abutin ng 5 or 10 taon, there is a very big chance or probability that divorce is coming to the Philippines. There's a very big chance or probability. Kaya Christians, let's keep on praying. Pero alam niyo po kasi, ang sinabi po ng Bible, habang tumatagal, magiging pasama ng pasama ang mundo. I'm not saying na people who got divorced ay masama. It's just that, inalaw po yan ng Panginoon, pero hindi po yan ginusto ng Panginoon. Inalaw ng Lord yan. No? Some things are permissible according to God, but not all things are beneficial. May iba-iba na po tayong mga naging sitwasyon sa ating mga buhay. At sa lahat po, alam nyo, ng mga may asawa or nawala ng asawa or iniwan ng asawa, kung babalik yan dun sa desisyon niya na yon, kung gustuhin niyang bumalik, kung gustuhin niyang bumalik and to redesign, no? Or pumili ulit. Kasi alam niyo po, it creates an unseen damage to the following generation, to the next generation. If divorce and broken families will be rampant, minsan sasabihin ng iba, kaysa naman lagi nag-aaway, kaysa naman lagi nag-aaway. Ito na po ang ideology ng maraming kabataan. Merong isang kilalang, hindi ko alam kung artista ba siya or vlogger. Sabi nitong isang kilalang personality na to, lalaki siya, sabi niya, marriage is just a piece of paper. I do not believe in marriage. In the West, in the US, there are actors and actresses who has been married for 3 times, 4 times, and even 5 times. Sasabihin kasi, kaysa mag-away na mag-away, kaysa mag-away na mag-away. Lahat yan makakaaway mo, maniwala ka. Kaya lang the next generation hindi na nabibilieve, naniniwala sa covenant ng marriage. Why? Alam mo kadalasan yan, the foundation of the belief of any person, pwede mo matrace back, lilingon lang yan sa kanyang pamilya na pinanggalingan. Alam niyo ba na si Johnny Depp, hindi naman siya nakipaghiwalay agad sa asawa niya eh. Sino yung asawa nun? Yung last, yung ano, yun ano niya, yung na ano na siya, yung binubugbog daw siya, may kaso ng ano. Sabi niya kasi, nakita niya raw kasi yung tatay niya ganun din, tapos nag-workout din naman, nagtuloy-tuloy din naman. So inisip niya, sa kanya, ipaglalaban pa rin niya yung okay lang na naman. Kasi alam mo yun naging pattern niya eh. Okay rin naman, nagpatuloy rin naman. Kaya niya inalaw. Kaya rin, sabi rin nung kilalang personality na yon, I do not believe in marriage because it's just a piece of paper. Kasi nakita niya na parang dun sa pamilya na kanyang pinanggalingan, ganun lang din naman yun, mabaliwala. Now, what is the sense of marriage? Kung pwede palang i-dissolution every time na gusto mo. Para saan pa yan? Family is the basic unit of our society. And families, if we can break our families that easy,
we will also be a broken society in the future. I'm not saying I have lived a perfect life. Pero alam niyo po, ito po yung kailangan nating gawin na natutunan natin sa buhay ni Abraham at ni Sarah. Patience will build our character. Maging matibay po. Kasi itong generation na to, itong time kung saan tayo nabubuhay, na naandyan ng instant. Parang gusto natin lahat makuha agad. Hindi natin gustong maghintay. No? Nung araw, kapag ka merong pelikula at nalagpasan mo, hindi mo napanood sa sine, sasabihin mo, iintayin mo na lang sa TV. Taon ang iintayin mo at pag napanood mo, may commercial pa. May commercial pa. Hindi pa na yung time namin nung 90s, hindi naman tinatagalog. Nito lang 'yan ng mga tinataga. Ngayon, yun nga inintay mo na tinagalog pa. No? Bumubuka pa yung bibig, wala nang sinasabi. We do not want to wait, kaya meron tayong Netflix, meron tayong Disney Plus, meron tayong YouTube, no? Kaya anytime, yung movie noon, movie ngayon, gusto mong mapanood anytime, anywhere sa cellphone. Dati makikipag-agawan ka ng mic sa videoke, 5 piso ko yan. Sa dami ng nag-reserve, nag-iintay ka. Ngayon, cellphone mo, may videoke. May recording pa. Alam niyo po, ang nakita ko rin sa mga instant na bagay ngayon naman, ang nangyari, ito yung nag-build ng ating pride and arrogance. Ito yung nag-build ng ating pride and arrogance. Kapag tayo ay pinag-iintay ng Panginoon, tayo ay hinuhubog ng Panginoon. Yan po ang ating isaisip. Pag tayo ay pinag-iintay ng Panginoon, tayo ay hinuhubog ng Panginoon. Kapag tayo ay hindi nag-intay, alam niyo yung hinuhubog na sculpture, semento, ganyan, no? Merong curing process yan eh. Ano? May curing process yan. Huwag mong gagalawin yan. Huwag mong babaguhin yan. Kailangan mong mag-intay. Pag dumating yung tamang panahon yan, matibay yan. Pero pag hindi ka nakapag-intay, malambot pa, ginalaw mo na, masisira yan. Ang pag-iintay ay paghubog ng Panginoon. Sana po matuto tayong lahat maghintay sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maghintay ka. 15 minutes pa naman bago mag-11. Palakpakan natin ang Panginoon.